Sabihin mo sa iyong katabi, ang katumbas mo ay 1,000. Sabihin mo. Amen. So, maghawak ang dalawa at sabihin mo 10,000 ang katumbas natin dalawa. Amen. Dahil ang Diyos po ay multiplier. Sabihin mo, ang Diyos ay multiplier. Hallelujah. At napakaganda po ng kanyang takda, biyaya ng Diyos lamang. Diba ang sabi ng awitin, sa biyaya kaya nakaaawit ng lubusan. Sa biyaya lamang kaya anuman ang pagdaanan, nakangiti pa rin at maaliwala sa mukha. Amen po ba? Kaya habang ikaw ay maaliwala sa mukha, sakit ay malulusan. A merry heart doeth good like a medicine. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi matatalino. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo pasado yung nasa harapan. At yun ding nasa harapan ko. Amen? Kaya nga huwag mong kalilimutan, si Jesus ay mataas sa lahat ng pangalan. Sakop niya ang kabiguan. Tingnan mo ang iyong katabi, higit pa siya sa iyong kabiguan. Kaya ang hinahanap niya ay hindi yung magagaling. Hindi niya hinahanap yung mga may pera. Hinahanap niya, dahil siya hindi nakikita, ay yung sumasamba sa kanya sa Espiritu at katotohanan. Ang kayamanan po, hindi ibig sabihin ay maraming pera. Ang kayamanan po, di ka pinagkukulang. Ang sabi ng Biblia, sabihin ng mahirap na siya'y mayaman. Sumigaw ka nga, ako'y mayaman. Sigaw, malakas, abot sa hanggang langit. And what you confess consistently, yun po ang magaganap at mangyayari sa iyo. Sinabi rin ng banal na kasulatan, sabihin ng mahinang, siya'y malakas. Sigaw, ako'y malakas. Sabihin mo, ako'y malakas. Hallelujah. Kaya awitin natin ang napakagandang awitin na paborito ko since 1992. Sabi nga ni Smith Wigglesworth, hindi ako makapangangaral hanggat hindi ako umaawit. At hindi ko hahayaang magtatapos ako sa pangangaral na walang kasunod na signs, wonders, and miracles. At ako ay tagumpay dahil kayo ang katibayan ng signs, wonders, and miracles. Amen? Huwag mong kalilimutan na ang Diyos ay napakabuti. Ang Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsama ang mga pagsubok. Alam kong ikaw ay sa aking susubaybay. Susunod sa'yo upang ipangaral ang
bilang ganti sa'yo, Panginoon Jesus. Buhay ko may aking ialay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Buhay ko man, Buhay ko may aking iaalay. bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Buhay ko man, Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon malakas Jesus. na boses, sabay-sabay. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Dahil nakaalay ang buhay mo, ituro mo ang iyong katabi, tiyak na tiyak, hahabulin ka ng pagpapala. Paniniwalaan mo kahit wala ka pang hanap buhay, basta ikay hahabulin ng pagpapala. Amen? Kaya itong 2026, grabing pagpapala ang ibubuhos sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen? Kaya handang-handa na tayo sa malaking paggamit ng Diyos. Dahil siya po ang gagawa para bawat isa ay mapagkatiwalaan niya ng kaniyang yaman. Tingnan mo ang iyong katabi. Naghahanap ang Diyos ng pagkakatiwalaan. Tumigit ka sandali at sabihin mo, "Ito po ako, Panginoon. Available po ako." Sige, kausapin mo ang Diyos, "Ito po ako, Panginoon. Available po ako." Amen? Yung kailangan mong pananalapi, yung sama-sama nating pangangailangan, mas malaki pa ang alikabok. Maliit yung pangangailangan nating lahat sa Panginoon. Dahil Kanya ang lahat. Kaya nga po, naririndi ang kaaway sa sandaling ikay magtiwala na nagpupurit, nagpapasalamat na ang lahat ng naniniwala at sumasampalataya, bahay niya ay pupunuin ng Diyos ng pagpapala. Ito po'y salita ng Diyos. Amen? Basta paniwalaan mo lang at pag uwi mo mamaya, sabihin mo, ang bahay ko'y puno ng pagpapala. Amen? Kailangan pong positibo. Amen? Dahil kung ano ang lagi mong sinasabi, yun ang mangyayari. Kaya paulit-ulit sabihin mo, bahay ko'y puno ng pagpapala. Sigaw, malakas, gano'n ka, kailangan malakas. Amen. Puno. At makikita ng kapaligiran dahil pag nagpapahayag ka ng iyong paniniwala sa Diyos, gumaganda ang buong kahanginan. Amen po ba? Kaya nga po, magtiwala ka. Iaangat ka ng Diyos. So magsiupo po ang bawat isa at salamat sa ating mga taga-awit at taga-tugtog. Sabihin mo, kailangang may positibo kang imahinasyon. At ang imahinasyon, ang ibig sabihin ay mayroong kang nakikita na larawan. Laging tingnan mo na napakarami natin. Ayun, isa lang ang naniwala. Basta ako ay habang nabubuhay, ang paniniwala ko ay napakarami ng mga taga-biyaya ng Diyos Christian Fellowship.
At yun po ay kapahayagan at yun po ay magaganap at mangyayari at pangyayarihin ng Diyos. So manalangin po tayo. O Diyos, sa aming Ama, dakilat napakabuti. Muli kami ay pinagtipon mo dahil ang iyong kasabikan ay higit sa kasabikan ng marami sa amin. Sabik na sabik kang ang lahat ng may sakit ay iyong pagalingin. Sabik na sabikan na ang walang hanap buhay, bigyan mo ng malalaking pagkakakitaan. Kaya dalhin mo kami sa kasabikan at aming katagpuin ang iyong kasabikan. Kaya ikaw ang maluwalhati dahil lahat ng ginagawa mo ay alang-alang sa iyong dakilang mga kaawaan, alang-alang sa iyong kahabagan at alang-alang sa dakila mong pangalan. Maganap at mangyari ang lahat alang-alang sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Simple lamang po ang ibinigay sa ating mensahe. Tignan natin sandali ang Isaiah 50 verse 4. Tingnan natin sandali bago ko ibigay yung titulo. Laging tandaan mo, maganda ang nangyayari sa iyo. Amen? Dahil kailanman ay hindi ka pinabayaan ng Diyos. So the Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned. Yun pong learned ay natututo sa pag-aaral. Tingnan mo ang iyong katabi, dapat pag ikay dumadalo ng gawain, may natututunan ka. At ang sabi, paano matututo ang bawat isa? Sino magbibigay ng pagkatuto? Ang Panginoon. Amen? Ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng dila ng mga natuto. Amen? At sino po ang natuto? Yung nagbibigay ng pag-asa sa isang taong pagod na pagod sa dami ng suliranin. At sinasabi, mahal ka ng Diyos. Huwag mo sasabihin, pinarurusahan ka ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa, kundi nagpapatawad. Amen? Ang Diyos ay umaaliw, hindi nagpapabigat. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Kaya kung ikaw ay natuto, sasabihin mo sa may sakit, pagpatong ng kamay ko, magaling ka na. Amen? At yung gawin mo dahil yun ay ibinigay sa iyo at sa akin na magpagaling tayo ng may sakit. Kaya nga po ating unawaing mabuti na ako ay matuto at malaman ko kung ano ang sasabihin kong salita sa panahon para sa mga nanghihina. Kaya pag nakita mo na hirap umakyat yung kapatiran, ay bigyan mo agad ng 500 dahil tsak na ang problema noon ay pera. Kaya hindi makaakyat. Amen? At pag ikay ito nabigay, protektado ang pera mo. Tingnan mo uli at ito ay pararamihin. Amen? Hanggang sa makapagbigay ka ng tuloy-tuloy na maligaya sa iyong puso. Amen? At dito makikita po natin ang kagandahan. Ako'y ginigising niya tuwing umaga. At bakit niya ginigising? At ano ang sabi? Bawat umaga at tuwing umaga, binubuksan niya ang aking tenga na maging matalino katulad ng mga taga-biyaya ng Diyos. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at makikita natin na hindi mo bibilangin kung gaano tayo karami. Laging tandaan mo, ang isa ay katumbas ng 1,000, dalawa na nag-downwatch ay katumbas ng 10,000. Kaya tayo, sa takdang panahon, darating yung 10,000 taong yon. Amen? Kaya, sige lang, sabihin mo, sige lang, dahil ang Diyos ang masusunod at may takdang oras at panahon ng Diyos. At ako'y naniniwala, ngayong taong ito ang takda sa iyo at sa akin. Amen?
At ipalakpak ng maniniwala, ito ang katuparan nung itinakda. Amen po ba? Kaya hindi mo gagamitin kung paano yon dahil laging tandaan mo, hindi ipapaliwanag sa iyo ng Diyos kung paano yon. Pag pinaniwalaan mo, saka mo malalaman. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, pag iyong pinaniwalaan, saka mo malalaman. Kaya huwag ka nang magtanong, basta sabihin mo, 2026 ang taon ng pagpapala namin sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. So, ating unawaing mabuti, tanungin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, katulad ba kitang umiibig sa Diyos? Sabihin mo doon sa iyong katabi. Makikita natin na kahit ano ang mangyari, ikaw ay dumadalo pa rin. Amen? At sa iyong pagdalo, ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa iyo ng hindi mo namamalayan. Amen? At maraming susunod sa iyo na dating nakatingin sa iyo at nakita niya ang malaking pagbabago sa iyo, hindi mo na sila iimbitahan kung saan na silang susunod. Amen? So ngayon sa Isaiah, sa Psalms, sa Isaiah 64 verse 4, pakikita ko sa inyo ang napakagandang nakita rin ni Pablo. At ang sabi dito, for since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waited for him. Alam mo, napakalaki ng plano ng Diyos sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, napakalaki ng plano ng Diyos sa iyo. At ang gagawin mo lang, ikaw ay magtiwala at umasa sa Kanya. Ano ang sabi? Mula pa sa panimula ng daigdig, hindi pa narinig ng sino mang tao at hindi pa naunawa ng kanilang tenga, hindi pa rin nila nakita ng kanilang mga mata, dahil laging tandaan po natin, our eyes, naked eyes, ito ay natural ang nakikita. Amen? Pero itong spiritual eyes, ang makikita mo ay yung ginagawa ng Diyos na kanyang plano at layunin. Kaya nga po, ang sabi rito, O God, O Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang inihanda mo sa lahat ng nagtitiwala sa iyo at umaasa. Kaya yun ang paunlarin mo araw-araw, pagtitiwala at pag-asa. Kaya nga sabi ni David, ako ay laging nagtitiwala at umaasa sa iyo simula pa ng aking kabataan at maging sa aking pagtanda, sa iyo pa rin ako umaasa at nagtitiwala. Pumikit ka sandali at sabihin mo, mula ngayon, ako ay aasa at magtitiwala ng tuloy-tuloy sa Diyos. At sabihin mo, ako'y mag-aapoy, ako'y magliliyab, ako'y maglalagablab, at ako ay laging lalakad sa kapuspusan ng banal na Espiritu habang ako ay nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus. At makikita natin, ito ay sa lumang tipan. Pero tingnan natin kung ano ang nakita ni Pablo sa 1 Corinthians 2 verse 9. 1 Corinthians 2 verse 9. Tingnan natin kung ito ay magkatugma. At ang sabi doon, but as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Marami tayong pangarap, pero hanggang ngayon ay pangarap lang. Pero pag iyong inibig ang Panginoon, ilalagay ng Diyos ang kanyang pangarap sa iyong puso at maririnig mo araw-araw kung paano maisasagawa yung kanyang pangarap na ating pinangarap. Amen po ba? So dito, ano po ang sabi? Sang-ayon sa nasusulat, hindi pa nakita ng mata, ni hindi pa narinig ng tenga, na hindi pa rin pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen po ba? Kaya dito makikita natin kung ano ang nakikita mo at naririnig na pinaniwalaan mo, yun ang papasok sa iyong puso.
Kaya kung nakita mong mahirap ang buhay ng mga kaibigan mo, kaya ikay ganun din, huwag kang matutuwa kung mahirap sila, huwag kang papayag na ikay makatulad nila. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Dahil kung ano ang iyong nakitang, iyong narinig at pinaniwalaan, yun ang titira sa iyong puso. Sabihin mo, ako'y mayaman. Ako'y malakas. Kaya nga po, ako ay nagmamarsya sa paligid ng aming garahe at laging pinapahayag ko, Jesus reigns. God is great. God be magnified. At iikot tuloy ako, Jesus reigns. God is great. God be magnified. Pagsasamahin ko yung tatlo. At wala pong tigil ang kapayapaan, biyaya at pagpapala. At nasasabi ko pag minsan, ang sinabi ni David, ako po'y likha mo lamang, ba't ako'y pinagkakaabalahan? Kami pinagkakaabalahan mo ng ganito. Kaya ang gawain ay magsimula ka tuwing umaga sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Amen? At dito makikita natin, huwag kang malulungkot pag ikay nalugi. Tingnan mo ang iyong katabi. Huwag ka rin malulungkot pag ikay nabigo. Kung hindi ako dumaan sa maraming pagkalugi nung ako'y nagnegosyo, hindi ko mapapayuhan yung mga nalugi na maggalak sapagkat ang kagalakan ay sa pagdaan sa iba't ibang mga pagsubok at kabiguan. Ituring mong kagalakan ang pagdaan mo sa mga kabiguan. Ibig sabihin ay magagalak ka dahil sa pinagdaraanan mong kabiguan, ang kagalakan mo hindi nakatingin sa kabiguan, ang kagalakan mo yung nakatingin na may ginagawa ang Diyos na hindi mo alam at hindi mo kaya. Laging tandaan po natin ang Diyos ay gagawa ng higit sa ating kaalaman at ang kanyang paggawa ay hindi kayang bilangin, kaya ikay aabot sa pagtanda na ikay maligaya pa rin sa Panginoon. Huwag mong titingnan ang kabiguan, ang tingnan mo, may ginagawa ka, O Diyos, salamat sa magandang iyong ginagawa, at ito ay mararanasan ng mga kasama kong nagmamahal din sa iyo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang biyaya po ang ibig sabihin, hindi ikaw ang gagawa, ang Diyos ang magpapala, ang gagawin mo lamang ay sumampalataya. At pag ikay sumasampalataya at ikay pinagpala, pag ikaw ay dumaan sa kabigo at kakapusan, ikay magpupuri pa rin sa Diyos dahil higit na mas maganda ang kapalit doon sa mga nawala na hindi mo kayang isipin. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Walang katulad ang kanyang kabutihan. At habang ako ay nagbukas nung isang araw, 23, ng YouTube, ang sabi nila ako, tube pa rin dahil ako ay matanda sa una. Ang mga bata ay YouTube, pero sa akin ay YouTube. Amen? Kung ano man ang pronunciation, ang ibig sabihin, at doon ay biglang natipa ko, napakaganda nung pag-awit na paulit-ulit kong pinakinggan ng ilang ulit at aking isinulat. At ang sabi niya, narinig ko na may dakilang malalaking bagay na gagawin sa iyo ang Diyos. Sabi ko, ako itong kinakausap dito sa awiting ito. Basta manatili ka lamang sa pananalig sa lugar ng iyong pinananalanginan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kailangan ikay nasa iyong lugar ng panalangin na nagpupuri, may malaking ginagawa ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi kayang ipaliwanag ito, hindi ito may tuturo, ikaw mismo ang matututo, basta paniwalaan mo lang, malaki ang gagawin ng Diyos sa akin sa araw-araw. God always do the big blessings at ang iyo lamang gagawin ay paniwalaan yung katotohanan ng iyon dahil ang sabi rin doon sa awitin, ibinukas ng Diyos ang pintuan para sa inyong pagpapalat, walang taong makapagsasara nito. At lahat ng mga hadlang ay kanyang winasak, kaya tuloy-tuloy ang iyong pagpapala at kaginhawahan.
Kaya iyo'y pinaniniwalaan ko at paulit-ulit ko pa rin pinakinggan sa ikalawang araw at inangkin ko't inamin that the big blessings shall be pouring down on me, to my family, and to you, my spiritual family. Kasali kayo doon sa aking tinatayo at pinaniniwalaan. Amen? Dahil tayo ay iisang katawan kay Kristo. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Huwag mo yang kalilimutan. Kaya pag dumaraan ka sa kabiguan, yan ang pagkakilala sa Panginoon. Ang ating pag-aaral ay nandun sa ating pinagdaraanan at ikaw lamang ang makakaalam nung ginagawa ng Diyos dahil ang Diyos ay personal. Sabihin mo, ang Diyos ay personal. Kaya nga po ating unawaing mabuti, dalawang great ang nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin. What is the greatest commandments? Love your God with all your heart. Para kanino ito? Para sa mga anak ng Diyos. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kailangang buong puso ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen? At ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. At paano mo maiibig yung iyong kapwa? Dahil ikaw mismo ay nakatanggap ng awa at kahabagan ng Diyos. Kaya ikay magiging maawain din at mahabagin sa iyong kapwa. Dahil ikaw ngayon ay magiging katulad ng Diyos, maawain at mahabagin at matulungin. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang umiibig sa Diyos ay mahabagin, maawain at matulungin. Amen? At ang isa pang great, the Great Commission. You must be committed to the spreading of the gospel of Jesus Christ. Kaya Great Commission. It has to be accepted and embraced na iyong ipapahayag ang mabuting balita dahil ang mabuting balita nandoon ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao. At ang lahat ng pinapahayag ang mabuting balita, laging matibay ang kanyang tuhod at gulugod. Tingnan mo ang iyong katabi, how beautiful on the mountains are the feet of them who brings good news. Kaya kapag ikaw ay nagpapatutuo sa kadakilaan ng Panginoong Jesucristo, maririndi yung mga sakit at iiwan ka at sasabihin, diyan ka na. Kaya ipatutuo mong lagi ang Panginoong Jesucristo na ikaw ay ikaw ngayon dahil kay Kristo. Sabihin mo, ako ay ako ngayon dahil kay Kristo. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Kaya nga po ating titignang mabuti. Itanong mo uli sa iyong katabi, ikaw ba hindi naging bata? At nung tayo'y bata, tayo ay mabait. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kaya tayo napapalo ng ating tatay at nanay dahil sa ating kabaitan. Amen? At salamat sa kanilang palo dahil tayo ay naririto sa gawain ng Panginoon. Amen? Kung hindi ako iginapos sa poste ng aming bahay ng nanay ko dahil ako hindi ako pumapasok. Nasa sinihan ako lagi. Pero natuto ako noon, mula noon ako ay nasa school na. Ang pangalawa ay dahil ang nanay ko ay HE, home economic teacher, meron silang lunch counter. Ibig ko lang pong ipakita kung bakit ako'y nasa kalagayan ko ngayon. At ako ay tumutulong dahil ang daming mga bata doon sa eskwelahan namin na bumibili at ako'y nagsasandok ng pansit bihon. Ay mura nun, 5 lang yata ang isang sandok. Pero yung kanyang co-teacher, nakita niya at napakabait ng co-teacher niya. At ang sabi niya, Greg, I thought you are an honest person. Isinisilid ko yung bayad sa aking bulsa.
Kaya mula noon, ayoko nang kumuha ng pera na hindi akin. Tingnan mo ang iyong katabi, kaya laging puno ng aking bulsa. Amen. Saan ako natuto? Nung ako ay sansalain. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kaya pag pinuna ka sa mali mo, magdiwang ka, iniibig ka, nung pumuna sa iyo. Yung iba nagtatampo. Pag nagtampo, pinuna ka, ang dami kong pinuna. Dahil maraming Kristiyano humihingi ng payo, ang gusto niyang pakinggan ay yung kanyang naisip na. At pag ipinayo ko yung tama, hindi na sila sisipot at mabuti pa nung hindi humihingi ng payo kahit sipot dili, pero nung mapayuhan ko ng tama, ayaw na. At ako daw ay mali dahil pinayo ko ang tama. At sa lahat ng ibig ang tama, siya ay laging itatama ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya mapalad ka pag ikay itinutuwid sapagkat may nagmamahal sa iyo. So yun po ang kabataan at sa pagbibinata, napakaganda po ng pagbibinata. Alas 6 ng umaga, ako ay nasa barkada na at madaling araw, nasa barkada pa rin ako. Salamat at ako ay hindi pinabayaan ng Diyos dahil may plano ang Diyos. Amen po ba? So dito makikita po natin ang plano ng Diyos ang masusunod, hindi ang isipan ng tao. Kaya ang Diyos ay gagawa ng lahat ng kaparaanan para yung plano niya ay kanyang may sagawa sa umiibig sa Kanya. At ano ang requirement? Umiibig sa Kanya. At sino ang umiibig sa Kanya na pag nagkasala, luhod agad at iyak, Lord, patawad po. Amen? Sabihin mo, ang tawag do'y repentant heart. Huwag mong sisisihin, hindi ko sinisisi ang aking sarili, ako ay humihingi agad ng tawad sa Diyos at muli, karunungan ay Kanyang ibinubuhos. Kaya walang tumagal na mga sakit at karamdaman sa aking katawan dahil lagi akong humihingi ng tawad. Tingnan mo ang iyong katabi, ang palahingi ng tawad ay pinatatawad. Amen? Sapagkat kailanman hindi nagtataboy ang Diyos ng Kanyang mga minahal. Kaya naligtas tayo, hindi nung maganda ng ugali natin, naligtas tayo nung tayo ay nahubog pa sa kasalanan. At iniligtas tayo para sa bawat pagkakasala tayo mapatawad na muli at ang gagawin lang natin, patawad po at ang cancer ay aalis. Amen? Kung ano ang iyong pinakinggan at pinaniwalaan mo, yun ang mananatili sa iyong katawan. Sabihin mo sa mga latay ni Hesus Kristo, kinuha na ng Panginoon ang sakit sa aking katawan. Amen? At makikita mo na tunay na ikaw ay, huwag mo nang sisisihin ang iyong sarili dahil hindi ka naman Diyos para hatulan mo ang iyong sarili. Ang Diyos lamang ang pwedeng humatol. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin at yun ang Kanyang inaasikaso. Kaya ang sabi ng Biblia, unto Him that is able to do exceedingly abundantly above that you can ask or think. Higit ang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya nga po, kung hindi ako dumaan sa ganong mga pag-uugali at gawi, hindi po ako magagamit ng Diyos dahil wala akong natutunan. Dahil ako may natutunan doon sa mga kabiguan at mga pagkalugi, kaya ako ay nagagamit ng Diyos dahil laging siya ay sinasamba ko't pinupuri at pinasasalamatang lagi. At ako'y naniniwala na magaganap yung propesiya sa Miami, Florida noong 2019 na magkakaroon tayo ng malalaking gawain. Hindi ko inaalam kung bakit at paano, basta ang laging sabi ko, yes, Lord. Laging yes, Lord. Amen? At makikita po natin, pag ang laging tugon mo sa Panginoon ay yes, Lord. Kung ibig mo, magmarcha ka pa at sabihin mo, yes, Lord, yes, Lord. Amen. Awitin mo yon, yes, Lord, yes, Lord. At dito ay makikita po natin, ako'y parang bata. Amen. Sa aking pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po, huwag nating kalilimutan, paligayahin mo ang Diyos. Dahil siya ay maligaya sa iyo. Siya ang may likha sa bawat isa sa atin. At alam niya ang plano sa pagkalikha sa atin at ibig niya magita yung katulad ng kanyang anak. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang sabi nga ng isang mangaral, we must clothe ourselves with the mind and authority of Jesus Christ.
Kailangan isuot natin ang damit ng isipan ng Panginoong Jesucristo at ng Kanyang pagbibigay sa atin ng karapatan na gamitin ang Kanyang pangalan na pag wala kang pera sa pangalan ni Jesus, pera, tinatanggap kita at darating yon sa pangalan ni Jesus. And wag mo nang isipin kung paano, basta maniwala ka at makikita mo na laging tatandaan mo ang Diyos ay mahal na mahal tayo at tayo ay Kanyang tinanggap na Kanyang anak para ang lahat ng Kanya ay magamit natin para sa Kanya at ikaw at ako ang gamit para sa Kanya. Amen po ba? Kaya sa simbahan ay binigay ang tinatawag na fivefold ministries. Ito'y ang apostol, ang propeta, ang ebanghelista, ang tagapagturo at pastor. At dito makikita po natin, ito ay para ang mga tinuturuan ay magsiunlad sa kanilang buhay sa pakikipag-ibigan sa Diyos. At laging tandaan po natin, ang ating laging mithiin at hangarin ay maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Habits becomes character. Character becomes destiny. Ang ating gawi at nakaugalian, yun ang magiging ugali natin. Pag tayo matampuhin, kahit tayo nag-iisa, pagdating mo sa simbahan, matampuhin ka pa rin. At ibig mo na ikaw ay laging asikasuhin ng mga asiret at aser. At pag hindi napansin, ikay nagmumukmuk sa isang tabi. Sa Quezon po, ang minukmuk ay binabay yung saging. Ano po? Kaya huwag kang magmukmuk, magbayo ka ng pagpapala at ikaw ay laging aayudahan ng buong langit. Amen? Kaya nga po, nais kong maunawaan mong mabuti ang nakikita sa iyo, sa iyong bahay, na mabuti ay ikabubuti ng mga kasama mo sa bahay. Ulitin kong muli, sa bahay pa lamang kailangang may nakikita na sa atin na tama at kapuri-puri. Hindi ka na palasigaw. Amen? Kaya nga yung laging patutuo ko, dati ako'y palasigaw. Pero nag-isip-isip ako, hindi na ako sisigaw. Kung sisigaw man ako, bulong. So wala nang nakakarinig, pero nabago at inalis ako doon sa ganong pag-uugali na laging mataas ang boses na akala mo ako'y magaling. At paano yun naalis sa akin sa pamamagitan ng mga pagsubok na aking pinagdaanan. Kaya nga nung magka-crash ang sinasakyan kong bagong eroplano ng Cathay Airways, airline ng Hong Kong, ang sabi ko, nung pumunta ako sa laboratory, ang sabi ko, Diyos ko, ba't naman pwede akong mamatay sa kwarto namin, ba't dito pa sa Indian Ocean? Dahil talagang namatay daw ang isang kanang makina ng eroplano na sunog, kaya ang kadalasan ng eroplano bumabagsak. Ba't hindi kaya nag-crash? Dahil may pangarap sa akin ng Diyos. Tingnan mo uli ang iyong katabi, yung mga kabigo, ang pinagdaanan mo, may pangarap sa iyo ang Diyos, kaya kayong mag-asawa ay nagkabalikan at nag-iibigan ng higit kaysa dati sapagkat laging tandaan mo, ibigin mo ang asawang napangasawa mo habang ikay nabubuhay, lahat ng gagawin mo ay pagtatagumpayin ng Diyos, lahat ng lalakaran mo ay magiging biyaya at pagpapala sa iyo. Amen? Live joyfully with your wife. Amen? Mabuhay kang maligaya dahil ang iyo at ang aking asawa ay katawan din natin. Kaya sabi ng Panginoon, iniibig ko ang aking katawan at ikaw at ako'y bahagi ng kanyang katawan, kaya kailanman ay hindi tayo ihihiwalay ng Diyos sa kanyang katawan. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. At sinabi rin niya doon na kayong lalaki, mahalin ninyo ang asawa ninyong babae dahil sila ay iyong katawan. Amen? Kaya pag dumaraan ng aking asawa sa pagkakasakit at nilelehan ko at pinapahiran ng langis at tuloy pa rin yung paninikip ng dibdib, ito ang sasabihin ko. Katawan ko po siya. Ako'y luluhod, kagalingan ay ilagay mo sa aking katawan at nawawala ang paninikip ng dibdib. Tingnan mo uli ang iyong katabi at makakasama mo ang iyong asawa sa lahat ng iyong gawain.
Ang Diyos po ay napakabuti. Ang may sakit, patungan mo ng kamay at ito ay gagaling. Kung hindi agad gumaling, patungan mo araw-araw ng kamay at ito ay gagaling at huwag kang maaabala ng mga anumang nagpapabalam sa iyong pagpapala. Itaas mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo, itong kamay na ito ay may kapangyarihan ni Kristo. Ang bawat mapatungan kong kamay na may sakit ay gagaling. Ang bawat hanap buhay na aking gagawin ay uunlad at ako'y magiging laging nasa kaunlaran sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang apostol po, ang gawain ay manalangin at mag-aral ng Biblia. Yun po ang gawain ng apostol, to pray and to study the Bible or the Word of God. At ang gawain ng propeta ay magpahayag ng sinasabi ng Diyos na kanyang natanggap at ang ibanghelista dalhin ng mabuting balita para magligtas ng kaluluwa at ang mga tagapagturo ang ituturo kung paano sila magpapatuloy sa katwiran at kaligtasan ng Diyos. Dahil kailangang merong tagapagturo dahil yun ay isisiwalat niya ang pamamaraan at katotohanan tungkol sa iyo at aking kaligtasan. At ang pastor, ang gawain ng pastor ay labanan ng lahat ng pwersa ng kadiliman na sisikilin at sisirain ang mga miyembro. Tingnan mo ang iyong katabi. So the shepherd are those who fight for your battles in intercessory prayer. Tayo ipinaglalaban ng ating pastor para hindi tayo masira ng pwersa ng kadiliman. Amen po ba? Kaya nga po, laging tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. At makikita po natin na ang isang apostol ay pwedeng makarinig ng propesiya. At ang isa ring pastor ay pwedeng makarinig din ng propesiya. Kaya nga po ating unawaing mabuti, merong gawain ng bawat umiibig sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga ating unawaing mabuti, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya kailangan ikaw ay naglilingkod. So, hear and pray. Yung iyong narinig ay idalangin mo, dalhin mo sa iyong lihim na lugar ng panalanginan. At iyong hilingin at hingin sa Diyos na iyong maisagawa ang iyong naririnig. At kung narinig mo na ang katumbas mo 1,000, iyo itong idalangin sa iyong prayer closet. At laging tandaan mo po, ang Diyos ang nanunood sa iyo at sa akin. Kaya kung unawain natin, may CCTV sa langit. Sabihin mo, may CCTV sa langit. At kitang-kita niya ang bawat isa sa atin at alam niya kung ano ang ating ginagawa. Hindi para tayo hatulan, kundi para tayo ay pagtagumpayin. Kaya nga po, kung ating unawain, si Pablo ay naging matagumpay. Dahil siya naniwala, for all things work together for good to them that love the Lord. Muli ang kanyang pinagtuunan ay sa mga umiibig. Ang pagtitiwalaan ng Diyos ng yaman at biyaya at pagpapala niya yung mga umiibig sa Kanya. Pero wag po natin kalilimutan, hinihintay lang tayo na umibig sa Kanya. Sa simula ay malamlam, pero pagdaan mo sa mga pag-aasikaso ng Diyos, magiging maliyab yung iyo at maalab yung iyong buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. At paano ka aalab ang pag-ibig sa Diyos? Dahil pag maalab ka sa pag-ibig mo sa Diyos, ang sasabihin mo'y matatanggap mo. Amen? At ang iyong ipapahayag ay makakamit mo. Amen? Kaya nga kung iisa-isahin ko yung mga pagpapala at pagpapala ng pamilya at ng ministeryo, ay dahil sinunod ko ang salita ng Diyos. Paano nga po mangyayari yun? Yun pong alam natin nung tayo ay high school. Ang isa pang naalaala ko nung ako'y high school, dun sa stage nung aming school,
kami nung mga kaibigan ko aakyat doon sa Kisame. At doon kami nagbabarahan, nagsusugal kami doon sa Kisame. Mabuti at ako ay naituwid. Kaya kahit dumaan ako sa iba't ibang kasino ng Las Vegas, ng Missouri at ng New Orleans at Mississippi, hindi ako nahulog sa pagkakasino. Bakit? Dahil may nagtuwid. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Patuwid ka at ikaw ay itutuwid at pagpapalain ng Diyos ng todo. At ako'y nakakakita ng may mangyayaring kaganapan ng lahat ng ipinahayag ng Diyos na sabihin niya, itayo mo ang simbahan at ang pangalan ay biyaya ng Diyos at laging tandaan mo ang biyaya ay sa paniniwala mo sa Diyos, ikaw ay gagampanan ng Diyos ng malaking mga biyaya at pagpapala. At kung may sakit ka, ay gagaling ka. At kung ikay walang trabaho, magkakaroon ka ng hanap buhay. Basta maniwala ka lang, huwag mong gamitin ang iyong kaalaman at karanasan. Basta sabihin mo, ako po ay nagpapasalamat at naniniwala ng lubusan. At makikita mo sa biyaya ng Diyos, masasabi natin katulad ni Pablo, I am what I am by the grace of God. Hindi niya sinabing, I am what I am because I am good. Ang sabi niya, by the grace of God. Sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa at ang gawain natin maniwala. Tingnan muli ang iyong katabi at sa paniniwala ating maririnig ang kanyang ipagagawa at makikita mo na pag iyong isinagawa at magagawa mo lamang yan pag ikaw ay nanalangin. O napakaginhawa po ng buhay. Salamat at tayo ay pinagsama-sama ng Diyos. At sa biyaya niya, ikaw at ako ay ibig niyang pasiglahin at paunlarin. God delights to do you good. Masayang-masaya ang Diyos at maligayang-maligaya na gawan ka ng lahat ng kabutihan alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. At walang katulad ang kanyang kabutihan. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Lahat, pag natuto kang manalangin, ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso. At sa lihim na lugar ng ating panalanginan, kita ng Ama ang ating mabuting hangarin na galing sa ating puso at ang sabi doon, the Father who sees you in secret, He will bless you openly. He will reward you openly. Amen? Ikaw ay gagantimpalaan ng Diyos ng lantaran at makikita ng mga pamilya mo na talagang ikaw ay tinutugon ng Diyos. Ngayon ating unawaing mabuti. Ang Panginoon, pag nagsalita, nangyayari yung kanyang sinasabi. Ngayon, hahanga tayo sa Panginoon, pero ang sabi niya, lahat ng ginawa ko'y magagawa ninyo kung kayo'y naniniwala sa akin, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya nga po ating unawaing nakakapagpatigil ang Panginoon ng bagyo. Pwede ka rin, pag narinig mo sa Diyos, itaas mo ang kamay mo at patigilin mo ang bagyo. At pag narinig ko, pero hindi lahat ng bagyo pinatitigil ko, yun lang sinabi. At pag itinaas ko ang aking kamay, tumitigil nga yung bagyo at hindi nakakalapit sa aming subdivision. Tingnan mo di ang iyong katabi, pero hindi po yun lagi, yung narinig ko lang. Kaya kailangan ikay madasalin at mapanalanginin para may marinig ka. At yung narinig mo, yun ang iyong isagawa. Hear, pray, and work. Tingnan po natin sandali, dahil ang Panginoon po ay kung iyong sisiyasatin ang buhay ng Panginoon, wala po siyang itinaboy na may sakit. Lahat ay kanyang pinagaling. Lahat ng mga bulag ay nakakita. Lahat ng lumpo ay lumulundag. Hindi po iyon kanyang ginawa para magpahanga. Ginawa niya yon para tularan siya ng kanyang mga alagad. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Ginawa ng Panginoon ang mga himala para tularan ng mga alagad. Kaya sabi niya, ang lahat ng ginawa ko, kung kayo naniniwala, ay magagawa din ninyo. Amen po ba?
Sa 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay na pakain ang 5,000. Pero hindi pa rin sila natuto, nagpakain ulit siya ng 4,000. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti sa kakaunting pera mo, magpuri ka sa Diyos at yan ay pararamihin ng Diyos. Amen? At paano mo pararamihin yung perang yan? Magbigay ka ng burger sa mga gutom. Amen? At makikita mo na ikaw ay pagpapalain ng Diyos dahil ikaw ay mapagbigay at mapagbiyaya at palabigay. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kaya ikaw ay malakas dahil ikaw ay nagbibigay at mapagbiyaya at mapalabigay. Ang Diyos po ay napakabuti. Gamit ka ng Diyos sa malaking kanyang gagawing pagkilos. Sabihin mo, salamat po at ako ay gamit mo. Paniwalaan mo lang, basta salamat po at ako ay gamit mo. Tingnan po natin, natuto ang mga alagad dahil nga po sa nakikita nilang ginagawa ng Panginoon. Ang Panginoon kailanman hindi nainis. Dahil kung siya ay mainis, hindi tayo naligtas. Amen? Hindi rin siya magagalitin. Kahit tayo magagalitin, iniibig pa rin niya tayo dahil alam niya na tayo rin ay darating na hindi na tayo mainisin at magagalitin. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ang sabi ni Nicodemus, tingnan natin sandali, napakataas po ng posisyon niya sa kanilang bayan at lungsod. At bakit siya sumunod sa Panginoon? Sa John 3, ating siya sa ating mabuti, verse 1 to 3. Kaya kailangan iyong pinag-aaralan ang buhay ng Panginoon sa iyong Biblia. At ano po ang sabi doon? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So, sino raw po si Nicodemus? Hindi pangkaraniwang tao. Pinuno ng mga Hudyo. Ano ang sabi sa verse 2? The same came to Jesus by night. So, patago pa po dahil baka siya ay mahatulan ng kanyang mga kasama. Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So paano niya nakilala na si Jesus ay sugo ng Diyos? Ano ang sabi? Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee. Hindi, sa verse muna. So dito ang sabi ni Nicodemus, we know that thou art a teacher come from God. So ang tagapagturo ay dapat na merong mga himalang nangyayari sa kanyang pagtuturo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So, sino ang gagawa ng himala? Ang Diyos. Sa mga nagtuturo, ang Diyos ay makagagawa ng himala. Amen po ba? At ang unang dapat makaranas ng himala ay yung nagtuturo. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, since 1980, hanggang ngayon, iba't ibang sakit ang dumaan sa aking katawan, pero hindi dumapo, dumaan lang. Huwag mong padadapuin dahil yun ay matutuwa. Kailangang iyong palayasin. Amen? Tadtad ng bukol ang buong katawan ko, at tadtad ng galis minsan naman ang aking bewang hanggang singit, for 4 years, pero ako'y tuloy na nangangaral kahit na Makati. At naging kagalingan ay dumating after 4 years. Kaya nga po ating unawaing mabuti, miracles follow. You cannot pray for miracles. Obey God and there will be miracles. Miracles is appropriated when we believe and do what God has told us to do. Ang himala po, kaya nga po ating pansinin, ang himala po hindi na iidalangin. Ang himala po isinasagawa. Mag-broadcast ka ng araw-araw at ang sabi ko, Panginoon, hindi na po. Sa 1 hour a week ay ako'y baon na sa utang, ay araw-araw pa po. Mag-broadcast ka ng araw-araw at nung sundin ko ang Diyos, bagamat ayaw ko, mula noon, October 5, 1987, hanggang ngayon, nangangaral pa rin ako kasama ang aming mga anak at ating isinasali ang ating mga pastor. Bakit po?
Dahil yun ay banal na kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo. At doon sa bahaging yun, lahat tayo, kung ano ang inyong pastol, kung ano ang inyong obispo, ganun din ang mangyayari sa inyo. Ituro mo kung ano ang nangyayari kay Greg, mangyayari din sa iyo. Sabihin mo, wag ng bishop, kung ano ang nangyayari kay Greg, mangyayari din sa iyo. Amen? Hallelujah. Yan po ang katawan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nga po, wag mong sasabihin na iba yata ang anointing ko. Hindi. Ikaw ay kasama ko naming pamilya, kaya ikaw ay aasikasuhin ng Diyos ng todo at ikaw ay bibiyayaan at pagpapalain nang hindi mo kayang abutin ng iyong pag-iisip. Napakaginhawa po ng katotohanan. At ang sabi po dito, walang taong makagagawa ng mga himalang ito na kanyang ginagawa kung hindi niya kasama ang Diyos. At naging interesado si Nicodemos sa tanong sa verse 3. At ang sabi ni Nicodemos, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang ipanganak ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At dito makikita po natin bakit nakita ni Nicodemos dahil siya ay lumapit sa Panginoon, kaya nakita niya ang ginagawa ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. At ano ang sabi ng verse 4? Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ang tinutukoy ng Panginoon ay spiritual birth, hindi physical at natural. So dito makikita po natin ang tao ay espiritu. Sabihin mo ikay espiritual, hindi ka pangkaraniwang tao. Kaya ikay maalab ng dumalo ng gawain dahil ikay espiritual na. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya hindi ka na nag-a-absent dahil espiritual ka na. Amen? At dahil ikay espiritual na, ano ang sabi sa verse 5? At ang sabi ng Panginoon sa verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ikaw ay inilubog na sa tubig sa water baptism, that shows na ikaw ay tinanggap mo ang makasalanang pagkatao at nung ikaw ay lumutang sa tubig, layakan na doon sa pagkataong yon. Amen? And then, ang sumunod, ikay pinuspos na ng banal na Espiritu. After water baptism, then fullness of the Holy Spirit, and the evidence of that fullness of the Holy Spirit, lagi kang sumasayaw at sumasamba ng masaya. Amen? Yun po ang sabi niya, and God desire that you will worship Him in spirit and in truths. Kaya nga po ating unawaing mabuti, mahal na mahal ka ng Diyos. At tayo ay lumipat na doon sa katotohanan na kung ikay umiibig sa Diyos, kung ikaw ay patuloy na naniniwala at umaasa at nagtitiwala sa Diyos, bawat sasabihin mo na sang-ayon sa sinabi sa iyo ng banal na Espiritu ay iyong makakamit. Paulit-ulit akong araw-araw ay nagpapasalamat. Halos lahat ng nasa loob ng bahay namin ay regalo lang. Sabi ko, ito po hindi ko binili, ito po lahat ay hindi ko binili, lahat po ito ay regalo. Kaya laging tandaan mo po, ang bahay may pupunuin ng Diyos ng mga pagpapalang hindi mo trinabaho. Tingnan mo uli ang iyong katabi at giginhawa ang iyong mga mahal sa buhay. Magsikap ka pero unahin mo muna ang Diyos, sangguniin mo muna ang Diyos. Kung yung iyong pagsisikap ay ang Diyos ang napaparangalan, baka ikaw lang ay kalimutan mo yon at magsimula kang ang pararangalang lagi ay ang Panginoong Jesucristo at magkakaroon ka ng bagong sasakyan. Pero kailangan mag-alam ka sa pagdalo. Sabihin mo, kailangan maalam ka sa pagdalo. Hindi yung pag nangangaral na ang mangangaral ay ihi ka ng ihi. Nawawala ang anointing. Amen? Kailangan huwag ka nang lalabas at kahit ako'y maiihi na pag minsan inabot nga ako ng pag-ihi dahil nalito na ako at nawala na ako ng ulirat. Habang ako'y nangangaral, pagtayo ko, ang sabi ko, I will give you the final benediction. Hindi pa ako nangangaral dahil nawala na ako sa huwisyo.
At ipinakita lang yung pangyayaring yon para hindi magtiwala yung mga kapatiran sa akin. Nakita niya na ako rin pala ay dumaraan sa mga ganong pagsubok. Kaya mula noon, ang tiwala na ng bawat isa ay sa Diyos, hindi na sa mangangaral. Amen? Kaya pag ang tiwala mo ay sa Diyos, maniniwala ka sa nagtuturo, at ikaw ay tuturo ng Diyos kung nasaan ang iyong yaman at biyaya at pagpapala. Amen po ba? Kaya kailangang maranasan natin na ang iyong sasabihin ay iyong matatanggap at ang iyong ipapahayag ay iyong makakamit ng buong katotohanan. At lumipat tayong mabilis, Mark 11:22. Para makita mo na ang lahat ng sasabihin mo, magkaroon ng kotse ang garahe ko at nagkaroon. Amen? At sunod-sunod. Amen? Hanggang umabot sa 7 ang sasakyan namin one time. Dahil kailangang magamit namin ito sa lahat ng gawain. At ano ang sabi? And Jesus answering saith unto them, have faith in God. Ano raw ang susi ng pagpapala? Faith. Ano daw ang susi ng iyong yaman? Faith. Ano daw ang susi ng iyong lakas at kalusugan? So have faith in God. At ang sabi sa verse 23, for verily I say unto you, kasama ka kaya sa whosoever? For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Makapangyarihan ang iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi, makapangyarihan ang iyong bibig. Kaya huwag mong gagamitin ang bibig mo, mahirap ang buhay. Yan ang mangyayari sa iyo. Hindi yan naalis. Sabihin mo, napakaganda ng buhay. At aalis yung mahirap na buhay. Amen? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang sino man na magsasabi sa bundok, maalis ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang puso. Saan daw ang pag-aalinlangan? Sa puso. Buong puso dapat na paniwalaan. Sa halip ay siya'y maniniwala na yung mga bagay. Pansinin po natin, shall say unto this mountain, singular, those things which he saith. Ay ano po kaya yun? Ba't isa tinutukoy ang sino mang magsasabi sa bundok na ito? At ano ang sabi? At siya'y sumampalataya na yung mga bagay na kanyang sinabi ay mangyayari, matatanggap niya ang lahat ng kanyang sinasabi. Sabihin mo, maunlad ang aking pamilya. Sabihin mo, makapangyarihan at matatag ang aming mga anak. Sa ngayon sa iyong sinasabi, yun ay isa sa katuparan ng Diyos. Amen? At dito makikita po natin, ano po ba yung bundok? Yung bundok po, bagamat nag-iisa, singular, ba't kaya ang pinag-uusapan ay puno ng igos, ba't napapunta sa bundok? At laging tandaan po natin, ang bundok ay tumutukoy sa number 1, unfruitfulness. Di pamumunga. Kaya pinagsabihan ng Panginoon ng puno ng igos, matuyo ka. At anong nangyari sa puno ng igos? Natuyo. And nais niyang matutunan ng kanyang mga alagad na may kapangyarihan ang kanilang bibig kung maniniwala sila sa kanilang sasabihin. At para maganap yung kanilang sasabihin at matanggap niya, kailangan ang puso niya ay puno ng salita ng Diyos. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. I have treasured your word in my heart that I may not sin against you. Kailangan ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikaw ay nagbabasa ng Biblia. At nagbubulay ng salita ng Diyos at nagsasaulo ng mga talata. Kailangan mapuno ang puso mo ng mga pangako ng Diyos. At doon sa kapunuan ng iyong puso,
pag iyong ipinahayag kung ano yung iyong nasa puso, matatanggap mo yun. Kaya nga po, ang sabi, huwag kang mag-aalinlangan, lahat ng sinabi mo ay iyong matatanggap. Amen? At pag naranasan mo na natanggap mo yung iyong pinaniwalaan, araw-araw magtitiwala ka na ng tuloy-tuloy sa Diyos. Napakaginhawa po ng pananampalataya. That the Lord bless you plenteously in the fruit of your womb, in the fruit of your cattle, and in the fruit of your land. Na kayo ay pagpalain ng buong kasaganaan ng Diyos sa iyong mga anak. Amen, hallelujah. Mga anak mo ay pagpapalain ng Diyos. Amen. At dito makikita po natin na pag ikay naniniwala ng tuloy-tuloy, giginhawa ang buhay ng iyong mga anak hanggang kaapu-apuhan. At yun po ay pangako na kanyang isinasakatuparan sa sandaling paniwalaan. Kaya sabihin mo, tayong mga taga-biyaya ng Diyos ay may kaibang angking talino dahil kay Kristo at sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. At dito makikita po natin, at ating tignang mabuti, na ikaw ang susi ng iyong pagyaman. Nasaan kaya ang susi ng pagyaman? Tingnan natin sandali sa Matthew 12 verse 35. Napakaginhawa po na kailangan ikay nagbabasa ng Biblia. Ano po ang sabi doon? A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Out of the abundance of the heart. Mula sa masaganang nasa puso ng isang tao. Kaya kung ang puso ng isang tao ay laging naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, kung sa puso ng isang tao siya ay naniniwala na siya ay pagpapalaing tuloy-tuloy at walang tigil, yun po ang mangyayari sa kanya. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos at ang katibayan na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak. Kaya hindi niya tayo ilalagay sa pagkawalay sa Kanya kung ibinigay nga yung kaisa-isa't niya't bugtong na anak, hindi kaya niya magawang mga scholar ang iyong anak? Amen. Hindi kaya niya magawa na ikay magkaroon ng hanap buhay na kakaiba kaysa dati. Ang Diyos po ay napakabuti. At huwag mong hatulan ng iyong sarili kung sipot-dili ka sa pagdalo sa gawain. Basta maniwala ka, mahal ka ng Diyos, kahit minsan ka lang na dumadalo. Pero hanggang sa ikay mag-alab at makikita mo, nakaiba pala pag ikay higit naging mas maalab, kahit may pera ka, kung hindi ka maalab, hindi ka magiging masaya at maligaya. Dahil ang pera hindi nakapagpapaligaya. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi nakakapagpaligaya ang pera, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kaligayahan. Amen? At pag maligaya ka sa Diyos, ang pera mo ay lalago at uunlad. Amen? Sapagkat ikay magiging bukas ang puso at ikaw ay laging bukas ang palad at ikaw ay laging magiging matulungin. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Here, narinig mo dahil doon sa ating kaninang pinuunan at ang lahat ay bibigyan ng Diyos ng natututong tila at tuwing umaga bibigyan niya sila ng natututong tenga. Kaya ka narito at nakakarinig dahil ibinigay sa iyo ng Diyos kaninang umaga pagkagising mo ang husay ng iyong tenga sa pakinig. Kaya laging maririnig mo ay biyaya at pagpapala na ginagawa ng Diyos at maitatakwil mo ang iyong pag-iisip na mahirap ang buhay sa binyan. Sabihin mo sila lang. Amen. Amen. Sapagkat yun po ang katotohanan mula nung tayo ay ma-born again. Ano ba ang tinanggap natin? Masaganang buhay. I came so that you might have life and that you will have it more abundantly. Ano po yung buhay ng Panginoong Hesukristo? Kailanman ay hindi siya nadaig ng lahat ng kanyang kalaban.
Lagi siyang masagana dahil hindi napigilan ang lahat ng kanyang sinasabi nangyayari. At yung buhay na yun nasa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, yung buhay ni Kristo ay nasa iyo. Kaya ang lahat ng iyong sasabihin sa pangalan ni Jesus ay iyong matatanggap. Amen? At lahat ng sasabihin mo sa pangalan ni Jesus ay hihiwalay sa iyo kapag ito'y nagpapahirap sa iyong buhay. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, ako'y laging masigla. Sa pangalan ni Jesus, ako'y laging maligaya. Sa pangalan ni Jesus, buong pamilya ko ay labis na pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, mga kapitbahay ko, makikita niya ang pagpapala ng Diyos sa aking buhay. At sa pangalan ni Jesus, ang 1,000 katumbas ko ay mahihikayat at makakasama ko sa gawain. At lahat ng pinagkasunduan ng dalawa na 10,000 mahihikayat din at sila ay kikilala sa Diyos. Salamat at napakabuti ng Diyos na ang aking narinig, na aking idinalangin at isinagawa ay aking natanggap. Kailan mo matatanggap yon? Nung araw at oras na iyong marinig. Pagtanggap muna bago ang kaganapan ng paghawak. Sabihin mo, pagtanggap muna bago ang paghawak. Faith cometh by, and love work through love. Ang pananalig ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Silipin nating mabuti para hindi mo makalimutan. Romans 10:17. Ano po ang sabi doon? At ang sabi roon, ano po ang sabi? So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So yung pananalig, ano ang sabi ni James? Faith without work is, ang pananalig na walang gawa ay patay. Tingnan natin sandali ang Galatians 5:6. At tingnan natin kung paano tatrabaho ang pananalig. At babalik tayo doon sa una, ibigin mo ang Diyos. Galatians 5:6. Through faith, through love, faith works. Galatians 5:6. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Amen? Faith worketh by love. Ang pananalig ay kumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya magpatuloy tayong umiibig at mag-adapt tayo sa pag-ibig. At ano ang sabi? Lahat ng sasabihin mo ay iyong matatanggap. Lahat ng iyong sasalitain ay iyong makakamit. At yun po ang kaginawahan ng katotohanan. Hear, pray, and work. Yung iyong narinig, idalangin mo, Panginoon, salamat po at ako'y nakarinig. At mula ngayon, isasagawa ko po yun at ang Diyos ay malaya sa kanyang kaligayahan na isasagawa yung idinalangin mong iyong narinig. Sabihin mo, mayaman na ako dahil kay Kristo. Lagi akong malakas at matibay dahil kay Kristo. Ang mana ko ay ang aking mga anak. Ang regalo sa akin ng Diyos, sabihin ng mga lalaking may asawa, ay ang aking asawa. Hindi yung mga lalaki. Sabihin ng mga lalaki, napakapalad ko dahil ang aking mana na galing sa Diyos ay ang aking asawa. At talagang napakaginhawa po aming Ama. Salamat po. At lahat ay binigyan mo ng tengang nakarinig kanina pang umaga. At yun po'y tuloy-tuloy na lahat ng iyong ibig nilang sasalitain ay ilalagay mo sa kanilang labi, dila at bibig. At walang sino man sa mga anak mo, maging sa iba't ibang simbahan, ang di magtatagumpay. Kaya lahat ng tagabiyaya ng Diyos, isang bahagi ng iyong buong katawan sa iba't ibang denominasyon, pagpalain mo kami ng todo
ng apaw sobra para marami ang taong mapagpala. Gawin mo na kami katiwala ng iyong kayamanan at makapamahala kami doon sa tustos mo at maginhawa ang iyong dakilang kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ako'y labis na iniibig at pinagpala ng Diyos. God bless, to God be the glory.